Yun, syempre, shoutout sa banda ng Pender. Sana mapansin nyo yung cover namin sa kanta nyo na Toyo. Sa mga tropa natin yan, makipollow yung page ng Pender. Okay, let's do this! Yon, shoutout sa tropa natin na Pentel, makipollow yung page nila. Tsaka syempre yung banda ng Imata. Ayun nga, kahapon napunta rin dyan si Jik Jordan Cruz, ang pinaka-backboy ng Plaridel. At tsaka yan nga, medyo pagod tayo kahapon dahil nga nagkaroon tayo ng ano tawag doon, yung inayos natin yung lisensya ng patiko pero hindi rin namin naayos. Pero ayun nga, dahil nakapagpahinga na rin tayo, nadayo naman tayo shot ng konti. Gin puro yan, ayoko na nga ako na may halo kasi nga mas masakit sa ulo. Tsaka hindi na rin healthy yung mga juice na yun sa katawan. Ako hindi na ako nagsosoft drinks, tsaka nagjujuice eh. Kaya kung hanggang maaari puro gin puro na lang. Tsaka yan nga, si Victor, napakadaling turuan niya, napakagaling na bata niya. At saka yan, inumpisa nang ayusin yung gin puro. Tsaka yan, si Paren Dudut, medyo nagda-drums na rin ng konti. Tsaka yun mga tropa, pakipollow yung page ng Imata. Napakadaming i-release na composition yan. Tsaka yan, syempre hindi natin ipababayaan yung drums papawis natin. Day 75 na tayo na ating gin papawis. Drums papawis pala, hindi pala gin papawis. Lagi na lang tayo nainom ng tokwa. Tsaka yun nga, sa mga tropa natin dyan, share ko lang yung napag-usapan namin kahapon ni Victor. Kasi si Victor, kumbaga parang hindi niya nire-recognize na magaling siya. Kasi nga, sinasabi niya, hindi naman sa akin na ikagaling yung idea na yun eh. Kay Dudut kaya. Pero syempre, pinagmamalaki nga ni Dudut na magaling si Victor. Ayun nga, magaling makinig. Ayun ang kulang sa atin ng mga bata tayo, yung pakikinig sa atin. Gusto kong gawin yun lang yung gusto ko. Ayoko makinig sa ganito. Sabi nga, importante pa rin yung meron nagko-code sa atin. Importante pa rin yung may nagtuturo sa atin. At na marunong tayo makinig. Ayun yung, kahit magaling ka, pag hindi ka marunong makinig, ayun, natamaan din ako ron. Syempre, marami akong alam na ganito. Kaya ko yan, ganito. Pero, minsan, ini-insist natin yung gusto natin sa minsan idea rin ng kasama natin. Kaya nga sa banda importante yung batuhan ng idea. Hindi lang yung ikaw yung magaling, hindi lang yung skill mo, yung porket may alam ka o mas matanda kang tumutugtog sa mga kasama mo. Ayun na lang yung pakikinggan mo yung sarili na lang. Kumbaga one-sided. Kumbaga sa atin bilang nagda-drums, yan sa mga batang magda-drums, so nahihilig ngayon sa drums. Ayun, importante yung makinig kayo sa mga mas nakakaedad sa inyo, sa musikero, kahit hindi drummer, kahit bahista, kahit lidista, kahit kumakanta. Kasi meron silang naririnig na parang idea na pwede naman nating gawin. At mas maganda pa nga minsan talaga yung sinasabi nila sa idea natin. Tsaka yun din, nakita nyo naman si Coach Freddie Rhodes, hindi naman siya naging 8 world champion, pero si Manny Pacquiao nakikinig kay Freddie Rhodes. Diba? Parang ganon. Yung kahit sabihin natin, hindi ka naman drummer eh. Hindi ka naman drummer na magaling eh. Bakit ako makikinig sa'yo? Kumbaga ganon lang yung pinaka-style na importante pa rin na tayo, hindi naman talaga natin nakikita lahat eh. Yung mga idea. Kaya importante kahit na hindi tawagin natin coach, kahit na magbigay sa'yo ng konting idea yung tao, i-ano mo lang, itabi mo lang sa isip mo, baka mabalang araw mapakinabangan mo. Tsaka yun nga, mas lumalawak yung vocabulary. At tsaka yun nga napakadali na nun. Yung sinabi nito, gagawin ko na lang. Sa isang banda, madali na yung, kaysa yung mag-isip ka pa, naisipan mo, pangit pala yung naisip mo, pero yung binigay sa'yo, pasok na pasok ko, tapos parang nagbigay ng aksento dun sa ginagawa niyong kanta. Yun lang. Sabi ko nga, napakalaking bagay din ng pakikinig sa mga kasama natin.
Tsaka ayan si Victor, binigyan natin ng ilang exercises sa kamay. Marunong naman makinig. Okay na yung kamay niya kumbaga, pero yung sabi nga, yung kaliwa niya kasi medyo nahirapan. Lahat naman tayo eh. Doon talaga tayo sa hirap sa kaliwa natin. Kaya ang sabi, hanggang ngayon, hirap pa rin ako dyan sa kaliwa ko. Na inaaraw-araw ko pa rin ng practice niya. Kaya sabi ko, importante pa rin talaga ako yung may practice. Kahit wala kang drum pad. Kasi sabi ko, nakita niya nga yung drum pad ko. Ayun ka ako, parang 10 years na ako. Goma lang yan na ginupit ko ng matigas na goma. Yung mga binabaksakan, hilig ko kasi nung araw yung magugupit ng goma. Gagawa lang ako ng gagawa ng drum pad. Ang problema naman sa mga nagagawa kong drum pad, pag nahiram, hindi na nasusuli. Pati nga yung mga libro ko dati sa drums, sa gitara, sa bass, nasaglit lang, pakokopya ko lang, paseserox ko lang eh. Kasi nung mga araw, wala pa yung mga DVD, wala pa yung mga YouTube na yan. Yung baga, bibili ka ng mga ganitong libro, o talagang libro, talagang aaralin mo. Ang problema, yun nga, kapag nahihiram na, mayabang tayo minsan, pre, ito ka ako yung libro, sige, hiramin mo. Nung pag inihiram, hindi na nasusuli, yun ang problema na. Kaya ingatan yung investment yun din kasi yan eh. Yung mga binibili sa inyo. So yun pa, isa may DVD ako dati. Wala naman kaming DVD, binili ako ng mami ko ng DVD. Ang problema naman, hiniram ng tropa ko may DVD. Halos hindi ko napanood yun. Yung lesson ni Dave Weigel, ang nakapanood, yun ang hiram. Hindi na naisoli, anak ng toko ako. Yan. Tapos yan, saludo naman tayo ron. Naging malaking part sa akin bilang kuya yon ang hiram na yon. At saka talagang doon ako na-inspire mag-bass. Yun lang, napakasayang araw nito. Salamat po.